Sa video na ito, ihahambing natin ang MetaMask at Trust Wallet, alin ang pinakamahusay na crypto wallet na gamitin at alin sa kanilang magbibigay sa iyo ng mga kinakailangan tampok. Alamin natin ang lahat ng mga tampok ng mga wallet sa video na ito, kasama ng mga suportadong mga coin at mga network, at saka ang lahat ng iba pang mga tampok na maaari mo pang gamitin. Iiwan ko ang mga timestamps para sa lahat ng iba't ibang section sa ibaba ng description, pero una tatalakay muna natin ang mga suportadong coin at network. Dahil kung ang isang coin na nais mong gamitin ay hindi sinusuportahan ng wallet, malinaw na hindi ito para sa iyo. Iiwan ko rin ang buong tutorial na gabay para sa MetaMask at Trust Wallet sa ibaba sa description. Kaya kung nais mong malaman kung paano mag-setup na gamit ang mga wallet, paano pamahalaan ang iyong mga seed phrase, at paano magtanggap at magpadala ng mga transactions sa mga wallet na iyon, iiwan ko ang mga video na iyon sa ibaba. Una, sa suporta ng mga coin, aling mga coin ang sinusuporta ng wallet na ito? May malaking pagkakaiba dito sa pagitan ng MetaMask at Trust Wallet. Ang MetaMask ay kilala bilang isang Ethereum style wallet o EVM style wallet. Ang EVM ay Ethereum Virtual Machine. Anumang network na gumagamit ng EVM ay maaari suportahan ang MetaMask. Ngunit ang hindi sinusuportahan ng MetaMask ay ang mga non-EVM chains. Kaya ang Bitcoin, Cardano, Solana, XRP, Litecoin, Polkadot, Dogecoin, wala sa mga ito ang nagmula sa Ethereum o EVM. Kaya hindi sinusuportahan ng MetaMask ang mga coin na iyon. Kung gumagamit ka ng DeFi o gumagamit ka ng Ethereum style ng mga chain tulad ng Ethereum, Binance Smart Chain, Optimism, Arbitrum, Polygon, Avalanche, anumang bagay na nakabase sa Ethereum o Ethereum Layer 2 o anumang gumagamit ng EVM, ang mga ito may available sa MetaMask. Ngayon, lahat ng mga token na itinayo sa mga chain na iyon tulad ng US Dollar Tether, USD Coin, Uniswap, lahat ng iba pang mga altcoins, marami sa mga ito ay tinayo sa ibabaw ng Ethereum. Sila ay susuportahan sa mga network na iyon sa MetaMask. Ngunit kung nais mong gamitin ang iba pang mga network gaya ng Bitcoin, Solana, Cardano, XRP, hindi susuportahan ng MetaMask ang mga coin na iyon sa ngayon. Baka suportahan nila ito sa hinaharap at idagdag sa kanilang platform. Ngunit sa ngayon, ito ay para lamang sa mga Ethereum-based na coin at asset. Kaya't kung nais mong magkaroon ng BTC o kahit ano pang ganong uri ng coin, ang Trust Wallet lamang ang maaari mong gamitin sa dalawang ito. May iwan ko ang mga links sa ibaba para sa lahat ng opisyal ng mga site ng MetaMask sa Trust Wallet para makita mo ang mga suportadong coin. Para sa Trust Wallet, lahat ng mga pangunahing coin ay sinusuportahan kasama ng mga pangunahing blockchain. Para sa MetaMask, pangunahin lamang ang mga Ethereum style chain, kaya't maaring ito ay makaapekto sa iyong pagpili kung alin sa dalawang ito ang iyong pipiliin. Kapag usapang suporta sa sistema, pareho nang magagamit ang MetaMask at Trust Wallet sa mobile at sa iyong browser. Kaya papakita ko sa iyo ibang version ng MetaMask para sa browser. Ang version ng MetaMask para sa browser ay gumagana sa mga browser na based sa Chromium. Maaari mo itong gamitin sa Chrome, Firefox, Brave, Opera, Edge, at sa tingin ko ay sa iba pang mga browser, kaya't halos 99% ng mga tao ang kayang gamitin ito. Pwede mo lamang itong i-download bilang isang extension ng browser at pagkatapos ay gamitin ito. Kaya't napakasimple, mayroon kang network na pwede mong piliin dito. Ano mang network ang gusto mo idagdag at gamitin at pagkatapos ay pwede mo itong gamitin bilang extension ng browser upang automatic kong kumonekta sa mga application ng DeFi. Kamakailan lang naglabas din ng Trust Wallet ng isang extension para sa browser. Maaari mo itong i-download para sa Chrome, Brave, at Edge at ilang iba pa. Kaya't eksaktong pareho ito ng MetaMask, meron kang extension para sa browser. Kapag nais mo i-connecta ito sa isang application, madali mo itong magawa. Kung ikaw ay gumagamit ng browser, unahin mo natin ang mga browser. Pero kung ikaw ay nasa isang DeFi app tulad ng PancakeSwap sa kanang itaas na sulok, maaari mo i-click ito at maaari kang mag-connect ng wallet. At pagkatapos anumang extension ng browser ang iyong meron, MetaMask o Trust Wallet, maaari sila makonect sa bawat DeFi application. Ito ang dalawang pinakamalaking wallet na meron. Kung hindi mo magawa ito, maaari kang mag-click ng injected dito at hahanapin ito ang extension ng browser na meron ka sa oras na iyon. Pagkatapos ay maaari mo itong buksan. Pero, napakalapit lang nila sa isa't isa. Wala masyadong pagkakaiba sa mga paggamit, madali mo makonekta ito at pagkatapos na magpadala, tumanggap at mag-sign ng mga transaksyon mula sa mga asset na nasa iyong wallet. Ang Trust Wallet ay nagsimula bilang isang smartphone application kaya't may kaunting unang hakbang na ito. Gayunpaman, upgrade ng MetaMask ang interface ng kanyang application, mas madali itong gamitin. At sa parehong mga application na ito, maaari mo nga gamitin ang mismo application nang hindi na kailangang umalis sa iyong telepono. Maaari kang mag-navigate sa DApp browser sa bawat isa. Kaya dito sa MetaMask, madali mo makita, pwede mong tingnan ang mga application. Lahat ng mga top na applications sa Ethereum at iba pang EVM chains tulad ng Aave, Uniswap, Maker, at iba pang mga iba. Madali mo maklik ang mga ito at gamitin sila diretso sa loob ng application. Maaari mo rin gawin ito sa Trust Wallet. Kaya ipapakita ko sa iyo ang isang halimbawa para dito sa dalawang ito. Meron
magiging DApp browser, kaya maaari kang pumunta sa tab ng Discover at mga option dito para tukuyin ang iba't ibang mga application. Kung scroll mo pababa, makikita mo ang application DeFi na ito. Kung pindutin mo ang isa, agad ka nitong dadalhin sa application iyon. At kung may mga assets ka sa iyong wallet, maaari mo i-connect ang iyong wallet at gamitin ang application ng napakasimple. Kaya sa akin palagay, pareho silang napaka-syempre sa mga inaalok nila sa browse ng DApp at pag-connecta sa mga application sa loob ng mga wallet. Kung nais mong kumonekta sa iyong wallet sa iyong telepono at pumirma ng mga transactions sa iyong telepono para sa isang application online, maaari mong gawin iyon pareho sa Trust Wallet at MetaMask. Ito ay tinatawag na Wallet Connect. Maaari kang pumasok sa mga settings ng pareho ng mga ito. Kaya papakita ko sa iyo ng mabilis at maaari mong pindutin ang Wallet Connect dito na magbibigay sa iyo ng isang QR code. Pagkatapos, maaari kang pumunta sa iyong application at pumunta sa mga settings, hanapin ang Wallet Connect dito at magbubukas ito ng isang scanner para sa QR code. Maaari mo ngayong scan ang QR code ng anumang application na nais mong kumonekta at makakonekta ka ito sa iyong wallet upang pumirma ang mga transaksyon. Pinapayagan ka ng parehong MetaMask at Trust Wallet na gawin ito. Parehong sinusuporta ng MetaMask at Trust Wallet ang mga connection sa hardware wallets. Sa bahagi ng Trust Wallet, pansamantala lamang ang Ledger. Sigurado akong sa hinaharap sinusuportahan din nila ang Trezor. Para sa MetaMask sa kasalukuyan, maaari mong kumonekta ng parehong Trezor at Ledger. Kung pumunta tayo sa MetaMask at pagkatapos pumindot ng hardware wallet, Ledger, Trezor, Lattice at QR Base, maaari mong kumonekta ng hardware wallet sa ganitong paraan at dahilan kung bakit mo gustong kumonekta ng hardware wallet ay dahil ito ay mas matibay sa aspeto ng seguridad. Kaya karamihan ng mga tao ay karaniwang gumagamit ng software wallet para sa mga application dahil iyon ang kailangan nila. Ngunit itinatabi nila ang kanilang mga investment assets sa kanilang hardware device. Ipinapasok nila ang kanilang hardware wallet sa kanilang software wallet para sa pinakamahusay na setup ng wallet. Kung nais mong malaman paano gawin ito, iiwan ko mga links sa description sa mga video kung paano mag-setup ng Ledger at MetaMask at Trust Wallet. Ang Crypto Investor course na aking ililink sa ibaba ay may mga 10 video tungkol sa pinakamahusay na paraan ng pag-setup ng mga wallet upang matiyak na may matibay na seguridad. Kaya maaari mo rin tingnan ang mga video na iyon. Kung meron kang ilang mga crypto na nais mong i-invest at talagang stake sa blockchain, maaari mo gawin ito gamit ang dalawang mga wallet na ito. Medyo mas madali ito sa Trust Wallet at mas matibay na suporta para sa pag-stake diretso sa loob ng Trust Wallet. Kung ginagamit mong MetaMask, may mga paraan dito, ngunit hindi talaga ito dinisenyo para sa ngayon upang tulungan kang mag-stake ng anumang mga assets. Kaya mas mahusay at mas maayos ang suporta para dito sa loob ng Trust Wallet. Bilang halimbawa dito sa BNB Coin, kaya pipindutin ko ang BNB, maaari kang pumunta sa more at pagkatapos stake at pagkatapos ay maaari mong stake ang BNB diretso sa loob ng Trust Wallet. Napakadali nito. Sinusuportahan rin nito ang iba pang mga coins. Halimbawa ang Cardano, ADA, pumili ka ng more at pagkatapos ay stake at pagkatapos ay maaari mong pagdaanan ang mga option na ito at talagang stake ng diretso sa Cardano blockchain gamit ang iyong Trust Wallet. Napakadali at simple gawin. Maaari kang kumonekta sa iyong mga assets sa wallet at pagkatapos ay stake sila. Sa MetaMask, hindi mo magagawa ito. Ngayon, ang paraan para sa isang pagtutuloy dito ay ang actual na pagkakaroon ng staking coins. Maaaring ito ay medyo komplikado para sa video na ito, ngunit may mga maraming chain ngayon kung saan sa kalaunan, kung nais mo mag-stake ng mga coins, maaari kang gumamit ng staking provider. Kaya kung nakuha mo ng mga coins sa iyong wallet, maaaring gamitin ang Lido. Ang Lido is nag-stake ang mga tokens sa mga Ethereum at Polygon Matic networks. At maaari mong gamitin ang Lido upang actual na mag-stake ng mga coins para sa iyong sarili o sa iba pang mga provider at ibibigay nila sa iyo ang isang staking coin na tatanggap ng mga staking rewards. Kaya maaaring gawin ito, maaari mong i-hold ang iyong mga assets sa MetaMask at pagkatapos gumamit ng isang application sa Ethereum o iba pang blockchains upang gawin ang nais mong gawin. Maaari mong gawin ito sa loob ng MetaMask, ngunit ang suporta ng mga chain ay medyo mababa kumpara sa Trust Wallet at nagpapahintulot sa iyo na mag-stake ng mas maraming mga coins tulad ng BNB, Cardano at alimang iba pa. Parehong mga pitaka ay suporta rin sa direkta o on-ramp mula sa fiat currency. Pinapayagan ka ng Trust Wallet na bumili at magbenta mula sa crypto pabalik sa fiat o mula sa fiat papunta sa crypto. Kasalukuyan, ang MetaMask ay nagpapahintulot lamang ng pagbili. Kaya't sa madaling salita, hindi mo talaga maaring makonvert ng crypto pabalik sa fiat. Ipapakita ko sa iyo yun. Kaya't pwede tayong mag-click sa bumili sa itaas at pagkatapos ay pumili ng asset na gusto nating bilhin tulad ng BTC. At kung ano ang gagawin mo rito, ay gumamit ng isang third-party provider tulad ng MoonPay, Ramp o Transact. Ang mga ito ay ang third party, kaya't kinakailangan mo magkaroon ng account sa isang third party at pagkatapos gagamitin mo ang isang card upang bilhin ng crypto at pagkatapos ay direktang ipapadala ang crypto sa iyong pitaka. Hindi ko nirekomenda ito sa Trust Wallet, MetaMask o kahit sa anong iba pang dahil ito ang pinakamahal na paraan ng pagbili at pagbenta ng crypto. Magbabayad ka ng ilang porsyento sa transaksyon ito. Bagamat available ito sa inyo, mas nirekomenda ko na lamang gumamit ng tamang exchange tulad ng Binance, Bybit o kahit anong exchange na mas bababang fees at mas matatag na serbisyo. Nakalink sa ibaba ang mga link para sa mga deposito at mga bonus sa trading bonus kung nais mong tingnan ang mga exchanges na iyon. Ngunit pwede ka na magbenta kaya't kung tayo pupunta sa BTC at pagkatapos ay karagdagan,
pwede mo i-click ang ibenta at pagkatapos ay ito ay dadaan sa third party. So, balit ang aking nirekomendang gawin ay padala ang mga assets na ito sa isang tamang exchange upang makakuha ka ng mas mababang trading fees at mas magandang mga daan papasok at palabas mula sa exchange na iyon. Kasama ng mga bank transfer pagkapadala papunta sa ibang application na tiyak na mas magaan sa bulsa. Sa bahagi naman ng MetaMask, pwede kang pumunta sa MetaMask portfolio dito, i-click ang bumili at pagkatapos ay may iba't ibang mga option depende sa bansang iyong kinatitirahan. Sa karamihan ng oras, maaari kang gumamit ng mga card or third parties. Gayunpaman, katulad ng MoonPay at iba pa, karayong mataas ang mga fees na babayaran mo. Sa ilang mga bansa, maaaring magkaroon ka pa ng PayPal bilang isang option na maaaring kaunti pang mas mura. Sa kasalukuyan ng MetaMask sa isang on-ramp lamang, walang off-ramp. Sa kabilang dako sa Trust Wallet, mayroon kang on at off-ramp. Gayunpaman, gaya ng aking sinasabi, inirekomenda ko pa rin na pagpunta sa tamang exchange mas mababang fees at mas magandang pangkalahatang serbisyo. Ang MetaMask at Trust Wallet ay dalawang pinakamasikat na mga wallet dahil pareho silang napakaganda, pareho silang maganda gamitin, depende na lamang ito sa mga assets na nais mong gamitin at sa mga features na nais mo. Nakalink sa ibaba ang mga buong video guide, pati na rin ang mga iba pang makakatulong na video. Ako si James ng Money CG, salamat sa panonood at see you sa susunod na video.